So ayun, magandang araw sa inyo, and we are already on our performance standard number 4, week 3. So yung topic natin for today is defining culture and society from the perspective of anthropology and sociology. So ang nakalagay dito is defining culture, but how can we define culture and society kung hindi natin alam yung anthropology and sociology? So yun yung una natin i-discuss, no? So, but first, let's define culture and society. So, ano nga ba ang culture? So, commonly, ang culture is defined as the collective behavior of men arising from a shared belief and value system based on ideology, way of life, norms, and even the identity. So, ito yung tinatawag na transmitted from generation to generation. So, example, kung ang pamilya ko ay nag-share sila ng kanya-kanyang beliefs, values, saka ideology. So basically, pagkapanganak ko, yun din yung maililipat sa akin o yung maitatransmit sa akin. Kung ang magulang ko ay Katoliko, syempre, ang ma-adapt ko na religion is Katoliko. Okay? And then the next one here is, let's just look back on the history of culture. So, according to Edward B. Taylor, sa kanyang book na Primitive Culture, ang culture daw is the complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, laws, moral, custom, and etc. So, katulad lang din siya dito. So, collective lang siya. Collective ideologies, way of life, norms, and values. So, next is what is society? So, society means simply defined as the web of interactions of mind with one another. So pag sinabi kasi natin na web, connected siya. So konektado sa isa't isa. Kaya siya merong tinatawag na interaction. So do you believe na ang society ay nabubuo through interaction? So syempre, example, hindi naman ako marunong makipag-interact, hindi ako marunong makipag-communicate sa iba. So yung customs and beliefs nila, hindi ko rin ma-adapt. So maaaring hindi ako mabilang sa society na kinabibilangan nila. So note again ha, ang composition kasi ng society, parang ano lang siya, isang lugar na ang mga tao dun is pare-pareho ng language, pare-pareho ng belief, pare-pareho ng custom. So kaya siya interaction of mind with one another. So yun siya. So example ng society, we have here the villages, cities, district, municipalities, religious group, and professional organization. So, i-define natin siya isa-isa. So una, villages, ito yung small community or group of houses in the rural area or the larger part of the state. So parang yung dito sa atin, subdivision, mga villages, ano ba yung mga villages natin dito? Example, ako, taga mag-asawang Ilat ako, tapos ang village ko, kasama ako dun sa Purok 92. Okay? So sa SBD village siya. So yun. Parang maliit na komunidad siya sa isang municipality. Okay? Or sa isang barangay. Next is the city, a large or important town. So pag sinabi natin na city, syempre, Tagaytay City, Manila, Cebu, okay? Next is district, a division of territory as a country state. Ang example naman dito sa district is yung Cavite. Okay? Cavite, tapos under niya ang Cavite is the cities. Okay? Mendez, Alfonso, so yun yung ibig sabihin yung sa district. Municipalities, a city town or order district processing corporate, existence is usually its own local government. So pag sinabi natin ni municipality, same din siya dito sa cities. Okay? So pag sinabi lang natin na municipality, meron silang sarili nila na rules and regulation na pinapatupad. Okay? Next, sa religious group, a subgroup within a religion that operates under common name. So ano naman ito? Very self-explanatory naman ito. Professional organizations that act and speak body. Ano ba yung mga professional organization natin? Example,
yung mga teachers, mga professional sila, nakapasa sila ng licensure examination for teachers. So pwede silang magbuo ng group nila, syempre para ma-express din nila yung mga karapatan nila sa bansa. Okay? So both culture and society requires the interaction of people with one another. So sabi ko nga dito, hindi ka mapapabilang sa isang society, syempre kung hindi ka marunong makipag-interact sa kanila, so paano mo ma-adapt yung culture nila? So dito, both culture and society kailangan ng interaction with one another. Okay? Both also revolve around the relationship arising from such interaction. So yun nga. So importante itong interaction para dito sa culture and society. So however, culture is distinct from society in that is add values, merit, and meaning to create relationships. So yung society daw, yung culture daw, medyo apart siya sa society base dito sa values. Okay? Kunwari, isang society tayo, pero magkakaiba tayo ng religious belief. So, ganun siya, no? So, although pareho tayo ng uri ng pamumuhay, pare-pareho tayong mangingisda, o pare-pareho tayo na farmer, but since pumasok yung values dito, nagkakaiba-iba lang sa culture yung tradition natin, how to celebrate the Christmas, how to celebrate the fiesta, depende dun sa religion o paniniwala ng isang tao. Next topic is the anthropology, sociology, and political science. So first, what is anthropology? Anthropology as the study of human being. So pag sinabi natin na anthropology, ito yung branch kung saan pinag-aaralan yung human being. So next is anthropology, science that deals with the study of human beings and their humanity through examination. So may examination na ginagawa, ini-examine nila para ma-identify nila yung example, yung mga ninuno natin. So anthropology, actually maraming branch tong anthropology na to eh. So later on, i-discuss natin siya. Yan, yung anthropology daw ginagamitan ng scientific research in order to find the truth about existence of man. So yan, ginagamitan siya ng scientific research para malaman yung may ginagawa sila. Example is the DNA testing, the forensic. So pinag-aaralan yung mga fossils, yung way ng pananalita ng unang tao para ma-distinguish kung isang society ba siya kabilang. So ganun siya. Ito yung sinasabi ko kanina na subfields ng anthropology. So we have here the biological or physical anthropology. We have the archaeology and anthropological, linguistic, and sociocultural or cultural anthropology. So discuss natin siya isa-isa, no? Unahin natin yung sociocultural or cultural anthropology. So basically, ang cultural anthropology, pwede nilang ma-distinguish yung isang society or sinaunang society depende dun sa tradisyon o kultura na kinabibilangan nila. We all know naman na kada bansa magkakaiba tayo ng tradisyon o kultura na pinapatupad o ginagawa. So again, this is under the cultural anthropology, a study of human culture. So ito na nga. And this influence on the daily lives of the people. So example again dito, noong unang panahon kasi ang karaniwang trabaho lang naman ng mga ninuno natin is pangingisda at pagsasaka, di ba? So sa dalawang yon, pag nakakita sila ng isang kultura o di kaya nakahukay sila malapit sa graveyard ng isang namatay na merong mga kasama na mga perlas, syempre, madidistinguish agad nila na mangingisda yung example naman again, kasi basically lahat naman pwede dati magsuot ng perlas through barter kasi, di ba? Pero paano kung sa isang society doon nakalibing yung remains, tapos nakakita sila ng pangsagwan sa kabangka, so basically makakasama siya doon sa society ng mga mangingisda.
Next is the biological anthropology. So pag sinabi natin na biological, ito yung mga DNA formation. So alam naman natin na sa stages ng human evolution, iba't iba kasi yung hugis ng bungo natin. So doon siya papasok yung physical anthropology. Pinag-aaralan nito yung physical parts ng fossils o di kaya ng remains. Next one, the archaeology. Pag sinabi natin na archaeology naman, ito yung pinag-aaralan nila yung structure o yung construction ng bahay nila. So alam naman natin dito sa atin na iba ang formation ng or ang structure ng society ng Asian, iba rin ang structure ng society ng Amerika, iba rin ang structure ng society ng mga taga-Europe. So basically itong mga to, so although hindi pa naman uso dito yung nagkaroon tayo ng World War na na-adapt ng Asian yung ibang architecture ng Europe. So basically dito ang pinag-aaralan dito is yung mga sinauna pa. So kasama din sa archaeology is the study of the cultural heritage. Okay? Next, the anthropological linguistics. So basically yung mga tao dati hindi pa sila ganoon ka prone sa kagaling sa pagdating sa pagsasalita, pero dito kasama sa anthropological linguistic yung sa uniform, yung yung isinusulat nila o inuukit nila sa isang bato yung mga simbolo na nakikita nila o di kaya yung mga word na gusto nilang sabihin. Example dito is yung 'di ba yung sa Bible, yung sinulat ni Noah sa bato yung Ten Commandments na galing daw sa Diyos. So yun, kasama siya dito. So also dito pinag-aaralan din sa anthropological linguistics. So pag sinabi nga natin ng linguistic, sa language. Okay? So through language ma-define kung saang society siya kabilang. Next is the sociology and as the study of the human society. So ito na yan. What is sociology? Sociology basically is the study of society which necessarily entails the study of all human activities in the society. So pag sinabi natin na sociology, hindi lang siya basta pag-aaral tungkol sa society. So under the sociology, pinag-aaralan din dito yung mga activities ng mga tao na kabilang doon sa isang society. So all interaction with other human beings, the social institution, the social problems and dilemmas, and all forces inside the society. So ito na nga, hindi lang yung mismong society ang pinag-aralan niya, kundi yung mga ganap o yung mga nangyayari within the society. So yun yung sociology. Sociological perspective as a tool in understanding society. So ito daw yung mga sociological perspective. So first one, we have the functionalist perspective, symbolic interactionism perspective, and the conflict theory perspective. So unahin natin yung functionalist perspective. Sabi dito, society as composed of different but interdependent integral parts play a vital role in keeping the society together intact and functioning. So pagka sinabi dito na functionalist, kunin natin yung word na function. So pinag-aaralan dito kung paano ba magfa-function yung isang society. So sabi dito, they play the vital role in keeping the society together intact. So paano ba masasabi natin na nagpi-play sila ng isang perspective lang? So syempre, through communication. Okay? Through communication and interaction. So again, sabi ko nga sa inyo, hindi naman mabubuo ang isang society at hindi rin mabubuo ang isang culture kung walang interaction ng mga tao sa paligid ng isang society. Okay? So pagka nag-play sila ng isang role lang within the society, so dun papasok yung function ng isang society. Kaya nga siya tinawag na functionalist perspective. Okay? Next is the symbolic interaction or symbolic interactionism. So according to Herbert Blumer, to know the underlying concept
embedded in everyday communication and interaction include studying human conversation, responses, and interaction. So ito na nga siya. So kapag ka merong functionalist perspective, siyempre merong naghaganap na symbolic or interactionism. So sa symbolic, it's either language man siya na ginamit or hand sign, nagkakaintindihan yung mga tao doon. So but since ang hinihingi dito is the function on how to be the society being intact, so under siya ng functionalist perspective, but the other concept in terms with communication, under siya dito sa symbolic interactionism kasi that includes the conversation, responses, and the interaction. Okay? People always direct themselves on how they situate their action in the overall impact of the way they see people. So sabi dito, how they situate their action in overall, yung parang inilalagay mo yung sarili mo sa isang sitwasyon para magkaroon kayo ng understanding. So this happens through self-awareness syempre, and shared symbols and negotiated order. So pagka may interaction, nagkakaintindihan sila, so that is under the symbolic, no? Conflict theory perspective. So pag sinabi natin na conflict theory perspective, kunin natin yung word na conflict. So ano ba ang meron sa conflict? So dito, sabi dito, the society is always full of different groups, socially stratified. So people from different social groups are often in conflict with another social group. So pag sinabi natin na nagkakaroon ng conflict, so maaari na magkaiba yung ways and tradition nila, magkakaiba ang belief nila, kaya nagkakaroon sila ng conflict. Okay? So kapag sinabi din na mali yung ginagawa nyo, so bakit siya naging mali? Ito yung tradition na pinapatupad namin o ginagawa natin dati pa. So sa ganung paraan, nagkakaroon sila ng conflict. So mas maganda siguro na irespeto natin yung kultura ng iba para hindi siya magkaroon ng conflict. Okay? So self-awareness. Siyempre, an individual is believed to be self-aware if they can see themselves in the other, on the perspective of the other individual. So dito papasok yung respeto. Okay? So para hindi sila magkaroon ng conflict, syempre dapat maging aware yung isang individual kung ano ba ang kultura meron sa iba para maiwasan yung conflict. Okay? So sabi nga natin, di ba? Kapag ka ang isang tao magaling siya mag-judge ng isang kultura, so ibig sabihin, hindi niya alam ang history at hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng ganung kultura. So kailangan natin ng self-awareness, para maintindihan natin kung ano ang kultura ng ibang cities o ng ibang society, para syempre ma-relate natin yung sarili nila at maiwasan natin yung conflict. Next is the shared symbol. So man is considered to be a symbolic animal. So nung sinaunang panahon pa naman, di ba, nung hindi pa wala pa silang language, kung ano yung hayop na nakita nila, minsan di ba inuukit nila sa bato, di ba, o di kaya sa loob ng cave nila. So man imputes symbols to things. So ito na nga yan. So once a meaning or a concept is attached to a thing or even an idea, symbol arises. So pagka nakakita ng buwan, inuukit nila yung sa bato. Kunwari may naganap na pangyayari ngayong araw, sumabog yung bulkan. So ang ginagawa ng mga sinuunang tao, inuukit na nila yung pangyayari na yon dun sa may loob ng kuweba nila o di kaya sa bato. Sa ganung paraan, yung mga nag-aaral tungkol sa unang civilization, may idea sila kung ano nangyari nung panahon na yon. So pag nakita yung pagsabog ng bulkan, tapos kinakita yung mga remains ng ibang tao, malalaman nila na namatay pala yon dahil sa pagsabog ng bulkan kasi nakakita kami ng inukit sa loob ng kuweba na ganong araw, sumabog pala yung bulkan. Okay? So negotiated order. So when people interact with each other, there is already a preconceived reactions or responses to every kind of interaction. So nagkakaroon ng consensus, kumbaga.
So kapag ka may interaction, yung ginamit natin yung ating self-awareness tungkol dun sa society or sa culture ng iba, nagkakaroon ng negotiated order. Kunwari, nagkaroon kayo ng conflict. Tapos, through self-awareness, nawala yung conflict na yun. Tapos nagkakaroon siya ng negotiated order. So sabi nga dito, when people interact with each other, there is already a preconceived reaction or response to every kind of interaction. So, true respect lang din siguro, no? Sa self-awareness ng isang tao. Example, nakita namin na may nag-aaway sa kanto. Tapos, basically, ang interaction agad natin doon, masama. Example, magjowa sila, babae at lalaki. Inaaway ni lalaki si babae. So, ang magiging mangyari nun, magkakaroon agad tayo ng conflict eh. Sasabihin natin na napakasama naman ni boy kasi inaaway niya si babae. Tas, once we interact with them, malalaman natin yung story through na-aware na tayo, no? Tas na-educate na tayo ng lalaki. So, malalaman natin na ganito pala ang problema. At the same time, pwede tayong magbigay ng payo para doon sa dalawa nag-aaway na mag-shota na yun. Tapos pag nagkaayos sila, magkakaroon tayo ng negotiated order. So basically, sa isang society naman hindi maiiwasan yung gulo. No? Pero tandaan lang natin guys na lahat ng gulo naman naaayos. So kapag pinalala natin yung problema, hindi magiging maganda o hindi magaan sa loob natin na makisama sa isang society. So iwasan natin na magkaroon tayo ng conflict sa isa't isa. Tapos irespeto na lang natin kung ano ang pananaw ng iba, 'di ba? So hanggang dito na lang yung slides natin. So hope may natutunan kayo, and yung mga questions please paki-drop na lang sa Schoology natin. Tapos doon ko na lang din siya sasagutin. And pasensya na guys dun sa mga PMs na sa messenger ko na hindi ko na nasasagot kasi sobrang napupuno na siya, no? So ang gawin na lang natin is katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, doon nyo na lang siya ilagay dun sa drop your question here na folder dun sa my Schoology, at dun ko na lang siya sasagutin. So yun, salamat sa pakikinig sa inyo, and please paki-share na lang tong video na to and paki-like, and please paki-subscribe na rin ako, and then syempre hit nyo na lang din yung notification bell, and paki-on na lang siya para kada post ko ng video mano-notify ka agad kayo. And salamat. Thank you guys.